siya effect sa drugs mo nang ginabalik-balik ni, especially katong na ay mga obsessive compulsive behaviors. What will be the effect? Overdose, organ damage, and of course legal issues, mapriso, ug uban pang mga legal nga mga utang. Next type of addiction is mo na ni dili substance addiction kundi behavioral addiction. Number one example is gambling. Wow. Kulpa na kay gambling loan kay naa na sa cellphone. Naka-online na. So una kay magdala pa man og manok, adto pa dito sa tarian. Pero karon di na kinahanglan, inaan na sa kamot ang maong sugal. Ug daghan kay pamilya ang nangaguba, daghan kay mga kabatangan ang nangawala, daghan kayo ang mga relasyon nga nagapulpog gumikan ni ining gambling addiction. Bankruptcy, relationship problems, ang uban nalubong in tawon sa utang. Ang uban nga mga arangan, wa na, purtoy na kikaron. Kaya ang mga sakyanan, ang mga yuta, ang mga balay, ang mga mansyon, nahurot na o pamalikya, nahurot na prinda, umikan sa sugal. Luoy in tawon kaayo ang pamilya. Next type of addiction is internet. Hala, internet addiction, excuse na to ni tanan, mga halos na to, no? Di na mabuhi po internet. Mura na bitaw taog, ha? Pero pagkaon ba? Sobra pa kayo sa pagkaon, malagi kakaon, basta na internet. O, katawa si mama. Ay, katawa mama. Akal magka, pili ka, ma'am, wifi o pagkaon? Ha? Pagkaon yapon. Okay. So, unsa may example ng internet addiction? Excessive browsing. Inability to disconnect from the internet. Bisag og naa sa banyo, bisag nalibang. Kayas kung paano magagawa CR. Unsa magkada. Hala, ituwa dito ga-browse og internet sulod sa CR. Grabe lagi siya ang addiction. Karon, tantangan na po og internet. Unsay may tabo. Okay, unsay causes padulngan? Loneliness. Di ganahan mo sakas bukid. Kaya naman, wa mo internet sa bukid good. Number 2, boredom. Kung walay wifi ang atong balay, way internet, mag-init atong ulo. Pag-abot na lang gani sa hospital, sa maning lugar, uy, wa mo yun yung wifi. Wa na, restless na. Gumikan kay, iya ang huna-huna, iyang kalipay. Nakadikit na sa internet. Effects? Kaya sige rin mag-internet, wa na'y tulog. Sleep deprivation. Sa mga estudyante, sige na lang internet, wa na'y tulog-tulog. Gagmay na kayong grado, wa na'y interest sa academics. Katong na'y mga trabaho, dili na kayo makaperform, di na kayo productive sa ilang trabaho, gumikan kay sige na lang og browse sa internet. Kani gaming addiction para sa mga estudyante, mga batanon, ato lang i-escape. Next kind of addiction is social media addiction. Unsa kay mga social media nato karon? Facebook, Instagram, TikTok. Kinsa may mga addict aning Facebook karon be? Ato taning palungo ni atong tawagan si Mark Zuckerberg. Mark, ato sang palungo ng Facebook be, mga 1 week. Gui, suko na gid siguro mo. No, magyaw-yaw na mo. Kaya naman, kay dili na mo maka-picture-picture, selfie-selfie, kay gusto mo mag-post. Okay? So, obsessive checking of Facebook. Nagyoy, nahitabo siyang kinabuhi. Di mo kadlaw, sige nag-check. Kinsa may nilike. Ganun wa man nilike akong crush. Ganun wa man nilike akong paryente. Ganun wa man nilike akong mga igsuon. Siguro suko sila nako o nasuya ba sila nako. Wa nag-overthinking na. Usa na sa mga senyales nga na akay gitawag og social media addiction. Unsa ko may makausta ni social media addiction? Anxiety. Di ka mahimutang kay ngano man. Ngano man unsa pa may kulang nako? Sige ka, you kept on comparing yourself to other people. Sa imong mga kabatch sa high school, kabatch nimo sa college, along naabot naman sila Dubai. Ganun nag-aabot naman sa Singapore. Ganun nakatrabaho naman sa Amerika, London. Pero ako nagpabilin ko sa Davao. Ano man sa may wala na ako. Di ba? So that will be the mauna siya epekto kung naan na kay gitawag og social media addiction, especially sa Facebook. And of course, you will suffer from what we call depression. Mag-depress ka. Nag-edad na kong ingon ani, taman na ko sa Davao,
Bright man ko sa una nga naman. Pero sila naka-abroad lagi itong mga bugo. Pero naana sila yung mga car, naana sila yung mga balay, hindot ka ilang pamilya. Pisas, sila mo travel. Mag-depression ang usa ka adik-adik sa social media. And of course, malaw ang imong self-esteem. Mag-self-pity ka. Ang imong confident mo, upos. E nga naman, because you are kept on comparing yourself to others, diha sa social media platform, especially sa Facebook. Next, shopping addiction. Compulsive online or in-store shopping. Kanira bang shopping online maka-addict? Akong asawa sa una, wa na gyud kuy kapalit og bugas. Ikong asawa gihurot na gyud niya order tong nasa online, Shopee, Lazada, Shein. May gani pasalamat ko sa Ginoo. Ano, kay gitangtangan ko niya asawa karon. Naulit tawo ko balik. Kaya nga wala pa lubong yung gayo sa utang. Kaya akong asawa kada lihok pa. Lalungtot king sandals ay muna siya gisuot ni Kuan Bia Alonso. Nga akong banga-bana may gugmaon man. Kaya akong asawa gwapa kayo. Umingon po di ko ka. Sige. Ordera lang. Kuan na add to cart na. Pasikat mong bana. Pag-abot sa maong order, pagkoy kinana po'y pag-ong nindo po, order na po. Hangtod, nagyoy ikabayad ang banas kuryente. Kaya naman, tuwa na sa online shopping. Mao ka na'y delikado kung ako sa ka-individual na addict sa shopping online. Unsa may epekto nini? Emotional voidness. Walay kakontentuhan sa kinabuhi. Kaya nga naman, daghan ka ignindot sa kalibutan, di magina mo mahurot o shopping. Di mahurot ang kalibutan o sige supply o nindot. So, naa siya emotional voidness. Instant gratification, no, madaot ang iyang reward system, gumikan kay instead makontento nun siya kung unsay naa niya, pero he kept on or she kept on longing, desiring for new things. Mas i-prefer niya nga masuot siya pag-ong mga sanina, pag-ong pantalon, pag-ong mga sapatos, para lang malipay sa usa ka jutay nga panahon. But the problem is, after siyang kalipay, mulabay lang ang pag-ugma, magmahay na kay daghang paryonon. So what will be the effect? Debt. What's something debt? Utang. Daghan kay utang. Kaya nga ang iyang kwarta na hurot o pamalit at mga butang nga walay mga hinungdan. Next guilt, guilty man ka, siyempre, moingon ka nga, naman ako'y anak, oy, ganun ako pamanggitong gipalit, wangan ako, oy, di maayo. Next, clutter, relationship issues, mag-away na dayon ang banag asawa, gumikan kay ang asawa, sige online, o ka ang bana, sige shopping sa online. Next kind of behavioral addiction is, ay magtanaw na ako, ma'am, policy mo, tanaw na ko na ako, ma'am. Food addiction. Grabihan ng food addiction. So, unor mo yun. Ay, nagitanaw na ko, nay. Puli na may tanaw mo sa kuntiyan. Kaning food addiction, usan siya sa mga addiction nga lisod yun kaayo na to ikuan. Ako, dili yun kay lecture ko diri, exempted ko ani. Tawar ang ihapon ko. Gabi, bisang busog kaayo ko, ma'am. Higta na ko. Ako na balot mo yun. Di magkakatulog og tigil mo butangan akong baaba o balot. Ingon mo sa pagilong Ginoo ko, please. 30 na may balot ron. Huwag makaduha sa 60. Tulog ako, tulog. Agoy mo'y, ang addiction sa pagkaon, mas labaw po mag-yun mo pating mabaw. Ayun ko, usalang. Usalang. Pagpalit na ko sa kaon, mahawa na ko ba? Ay, atong reward na itong kagulingon. Dili na ito alang-alangon. Di ba na percent? Dugangan ang isang kabalot sa isinta. Dili ulit, pila kabalot na kaon. Unom ka buok gabi. Umuna karon akong tiyan ako kayo. Food addiction. Compulsive overeating. Bisag busog na, pero mukhaon niya po ng utok. Mauwi, di mo undang. Okay? Pangitag pagkaon. Unsay cause ani? Emotional distress. Kay paghuman sa lami, kabalo mo ka ng pagkaon, ang lami ina tama na sila. Pag mulabang na sila, dili na sila at buhulog na siyan. Goodbye. Goodbye lami. Okay?
So emotional distress and your reward system will be dysfunction. Nga naman, dili na normal. Instead, yung may mamotok na, okay na, good na. Okay, sige, tulong na to. Okay na ni, usa lang ka rice, usa lang ka kapa, okay. Pero kay sige ra maging patuyangan imong kaugalingon. Libog na imong reward system. Usa na maging niya? 1 cup? Gabi 3 cups, karon 10 cups, usa na man libog na ang imong reward system. Number 1 effect is, of course, obesity. Ha? Kisa may tambok diri be. Ang tambok diri mo, kuan ako hatagag 500. Ha? Ay, ginayalom. So, karon may tambok, walay 500. So, diabetes heart disease. Next kind of addiction is kaning gitawag nila og sex addiction. Okay? Na-addict sa pagpanghi, lawas. Bisan og naanay asawa, bisan og naanay bana, pero putabok pag yun silingan. Kay mangitag laing bana. Allah! Okay? Kaya nga naman, because his fleshly desire, ang iyang unod, nagpangita gayon ni ining butanga. Kung sa may cause nini, okay, post-trauma, loneliness, low self-esteem. Okay? Ang effects, relationship breakdown, syempre, og mahibawan sa imong bana, nga, na kay iring-iring lang, ang imong bana, asawa na pag-iring-iring lang, so mag-away. And the worst is, magtakdan ka og STD, HIV, hangtod na gyud mo worsen into AIDS. Nga naman, because of multiple partners. Bisag kinsa lang, batag tiguwang. Ha? Walay pili. Kaya naman, na-addicted na into sex. Bisag tayo asawa, dili kontento. Muad to gyud sila lain. Multiple partners. And the worst, no, sa kung niingon mention is, magkaroon siya ng sakit sa iyang lawas. Next kind of addiction is pornography addiction. Excessive watching of porn. Okay? So sige na lang tanaw og mga salida, mga presentation nga medyo dili na kaayo ingon tanga maayo sa pananaw. Padayon ang iya ang paglantaw. So kanunay na lang siya nga naka-focus diri. Instead nga bantayan niya yung pamilya pero tuwa dito sa taas kitagot-tagot tanaw. Okay? That is not healthy. Next is exercise addiction. Ganun addiction man yung exercise, yung nindot man is lawas. Ha? Una-unaan niyo, kung sige na po mag-exercise, then inyong balay, wapoy limpyo-limpyo. Kung sige na mag-exercise, inyong mga anak, wapo ninyong kialagaan. Kung sige na mag-exercise, pero inyong kwarta nangahurot na gym, kaya dito niyo mag-ibayad. Okay? Dili maayo. Because life must be balanced. Na ay panahon sa exercise, na ay panahon sa pamilya, na ay panahon sa simbahan ng uban pag-activities. Because ang kinabuhi, dili lang nakasentro, nakafocus sa usa ka butang. Mao na gitawag og life. Okay? Next addiction is work addiction. Kinsa may mga igo ani work addiction to mga kugihan kayo ba? Katulad ang bilig gusto mahot ng kwarta. Sige na lang yung kayod. Okay, na-obsessed na kayo siya sa pagtrabaho, workaholic na kayo, bisag dili overtime, amo overtime, bisag holiday, musunod gihapon, bisag holiday. Nga naman, gumikan kay, na-addicted na kayo siya sa iyang trabaho. Dili na siya maayo. Kinahanglan nga, naagi kay time sa imo ang kaugalingon. Time to sleep, time to rest. Nga naman, kay kung na-addicted ka sa imong trabaho, excessive ang imo ang trabaho kanunay, kay ang sipagul gani, burnout, health problems, strained relationship. Magka-burnout na ka, okay? The next is, syempre ang imong health mo deteriorate. Nga naman, di naman ka matulog, di naman ka mapahulay, kay obsessed naman kay ka sa imo ang trabaho. Wa na kay panahon nga alagaan ang imong kaugalingon. I hope nga wala na dire. Next is love addiction. Grabe no? Magka-addict mo din ng love, ha? Magka-addict ba ng gugma? Kisa na na-addict sa gugma diri. Si ma'am, na-addict ka sa gugma, ma'am? Wala kayo. Ako na-addict ko sa gugma. Pero di na lang ang istorya sa inyo, mahurot ang panahon. Akong nauyab, wala ko kapahambog, di man gyud ko gwapo. Mas gwapo pa si sir. Sir, mas gwapo pa kanako. Pero tagnaan niyo, pila akong nauyab. Tagnaan, ma'am. Tulo, kagamay, ana eh. Ha? 50? Ako lang. Ang
Ang akong nauyab, sugod 17 anyos, padulong 26 anyos, pagminyo na ko, year 2009, 88 ka buhok. Pagpagod mo, aron ganahan ko. Ha? Dili na gwapo, dili na taas. Ha? Pero nakauyab, kaya nga naman, na ako'y gitawag na love addiction. Inahanglan nga na agoy partner. Nga, muhing gugma. Kinakulangan gugma siguro. Kaya ako ginahan, bata pa ko, tuwa na sa Amerika. Akong amahan, bata pa ko, wala na nako. So, kakinahanglan ng someone nga mabilong, kamlab ko. So, munang ingon ako ninyo, no? Nga, careful ta. Because we are struggling. No? Natin mga kaugalingon. Mo po na ang stories ng kinabuhi. Nga akong iingon ninyo later on. Paspasan natin eh. Next kind of addiction, no? Belong niya po rin siya sa behavioral addiction is approval or validation addiction. Kinahanglan siya na sige siya dayigon. Ha? Tanan na lang ganyan buhaton. Kinahanglan dayigon ko. Pag post niya sa social media, ug walay mo like mag-uul. Ha? Ug walay mo comment sa social media, sa iyang post sa Facebook mag-uul. Ug ang iyang post dili siya dayigon, mag-uul. Sakto man i-appreciate ta because we are craving as human being. We are desiring to be appreciated. Mao ginay normal sa tao. Mao gani nang uban nga mopalit yung nindot og sapatos, musuot yung nindot nga relo, kinahanglan magpariban gyud, kinahanglan gwapa-gwapa gyud. Kinahanglan. We are longing for appreciation. That is a carnal nature of human being. Craving to be appreciated. Pero kung ang imo ang gusto, kanunay na lang yung kang i-appreciate, di na po na maayo. Ha? So kinahanglan nga, grateful, bisan pag naawala. That's why you have to rely on God. Never rely for validation to other people. Mismo imong asawa, mismo imong bana, usahay dili na mo, dayag mo. Bisan pag unsa ka kagwapa, usa man ikong bana, ay wag yung sakit na ako. Hindi ko pumakain akong buo. Ori man, huwag mag-ipon niya dahiga. Hangtod naguba niya mga adlaw. And one, because you are kept on relying for validation to other people. That's why your value must be relying on God. Okay? Next is relationship addiction. Di gid mabuhi mo ka relasyon, no? Sa ako na-mention kanina, pagkabulag sa usa, wa pag mag-aaktig 24 ka oras, wa nananapoy lain. Ha, murag langaw ba? Tug pa dito. Okay? Wala lang Dries Davao, syempre. Next kind of addiction is risk-taking addiction. Ato na lang lapyan. Smartphone addiction, kabalo na mo. Streaming addiction. Virtual reality addiction. Okay? Key takeaway. Addiction, my dear friends, is not only about substances. Muna'y butang sa iyong una. Addiction also, okay, is behavioral. That's why you have to do an inventory every day. Kung ahan na ba mo nang-addict? Usahay, unconscious ta. Nga-addict na data dito sa usa ka butang nga maoy nag-cause nga dili na taka-perform sa atong activity of daily living ay nakasentro na sa usa ka butang. Dito na nakafocus. Each type requires awareness, proper diagnosis, and customized treatment. Early intervention is crucial. My dear brothers and sisters, my friends here in Davao, I am talking about addiction because I also have my own share of addiction. I was addicted into drugs, shabu, for 23 long years. I was addicted to alcohol for 23 long years. Naglisod yun ko kung saan nakapatuwas. Kaya ubang adik-adik sa shabu, suyo pragkausa, ako dili. Isa ka Tupperware nga Pyrex, hukton yun ko na. Bisan pag hurot kwarta sa akong mama sa Amerika, nagkautang-utang ang akong mama for 23 years. Sige ra kog suyok og shabu. Sige ra kog inom og alak. Gusto na ko mogawas, pero dili ko makagawas. Para kanako, my addiction was very powerful. I am a severe drug addict, my dear friends. It destroys your family. Mauna na siya resulta sa adik-adik. Kaning pamilya nga na sa iyong tubangan, ako anang pamilya. Na ako'y usa ka asawa, nga gwapa kaayo, para kanako siya ang pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Na ako'y duha ka mga anak nga mga gwapo, ang usa ni ana model sa una sa Kids Say Manila, Safeguard of Jollibee. Kay ako man siyang gipa-artista, naka-appeal po siya sa Going Bulilit. Ang akong kinamanghuran,
Okay? Naapil na po sa siya og katong diaper. Siya po ang nahimog TV commercial. Ug ang akong asawa nga gwapa kayo during the time of Valentine's, gahalog ming duha. Pero ahanam na sila karon mga higala. Ahanam na sila. Bungkag na ug wala na sila. Ako na lang ang naa sa utubangan. Nganuan, because of my addiction. Because addiction can cause broken trust, arguments, and emotional pain. It can lead to separation, divorce, and broken relationships with children and parents. And in many cases, the entire family becomes emotionally and financially drained. Hubas ang kwarta, hubas ang relasyon, tumikan sa usa ka tawo nga naay addiction. And remember that addiction is a family disease. Nganong family disease ang addiction? Kaya usa ka membro lang naay addiction. So sa ninyo ka membre sa iyong pamilya, tanan pamilya magproblema. And mo na ni karon. Ang akong trabaho sa Manila, usa ako ka film and movie director. Ang akong kauban dito sa KDPP, kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, kung kahinumdum mo ni late Fernando Po Jr., Lito Lapid, Res Cortez, Leo Martinez, kauban ni aning organization. O ako ang pinakabata, ako'y talent, kung saan ako paghimo ang movie nga nindot. So karon usapod ko ka acting coach. Acting coach ko sa Going Bulilit, acting coach sa mga bata nga gusto mag-artista o gusto nga musikat, mag-model o uban pa. Pero kani nga trabaho mga isuon, aha naman ni karon. Aha na ni, wala na. Gupa na ni akong trabaho, natangtang na ko, o wala na ko gatudlo og acting because of my addiction. It destroys your life and health. Addiction harms your physical and mental health. It increases the risk of serious diseases, injuries, accidents, and early death. Emotionally, it leads to shame, guilt, anxiety, and depression. And much more. It will lead you to spiritual bankruptcy. Malayo ka sa Ginoo. Because we cannot serve two master. Once you are serving your addiction, you cannot serve God. Because you are addicted to it. And it separates you from your God and His purpose to your life. Tanawa ninyo, kinsa din naas na atabangan. Tanawa. Ha? Gwapo na, dili. Kani gwapo ni dili. Oh, ako na. That was the first crime nga akong nahimo dito sa Boracay. Gibunalan ako og botelya ang tulo ka Koreano. Kay sabog kay ko sa shabu, sabog kay ko sa droga, sabog kay ko sa alcohol. Napriso ko, frustrated murder. Ug liquor ban panahon sa una. Di na ako naitakol basta because of drugs. Okay? Napriso ko sa akong ikauna nga criminal record. John 10:10 says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Wa nagilain ning yawa. Kung wa kas Ginoo, kung naka-addiction, mo na gi-offer si yawa nimo. Kaya naman, kining yawa usa ni siya ka tulura gyud ang gusto sa yawa. Mangawat, mo patay, ug muguba. Mo unay goal sa yawa. Sa kalibutan nato diri makita nato nga ang gadumala ang yawa. Okay? Ayaw ka magtugot, nakawatan mo sa yawa. Ayaw ka magtugot, nga patyon mo sa yawa, o kupon ang inyong kinabuhi, agi lang sa addiction. But there is hope, my dear friends. God said, I have come. Na, ang Ginoo intervene. Kung sa mga kapalanggas, Ginoo, I have come that they may have life and have it to the full. Even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing, and second chances, a person can recover, rebuild relationships, restore their health, and live a new life filled with purpose. My dear brothers and sisters, my friends here in Davao, because of God's grace, God's mercy, God's love is more powerful than my addiction. Today, I am celebrating my 2 years, 3 months, and 3 days as clean and sober. Tuot pasabot, sulod sa duha ka tuig, tulo ka mga bulan, ug tulo ka mga adlaw. Wala na'y droga na misulod sa kong lawas, wala na'y alkohol na misulod sa kong lawas. Ug ako nang gibalik ang akong kinabuhi sa pag-alagad, pagserbisyo sa Ginoo. Ikaupat ko na priso, to be honest, di na lang ako i-mention ang mga cases. Pinarehab ko sa Osami City. October 17, 2023, nigawas ko sa rehab. Wala na akong mga isuon. Akong mga uyuan, akong mga higala,
sa panahon nga nahimo kong direktor, sa panahon nga nahimo kong acting coach sa ABS-CBN, sa panahon nga open pag ABS-CBN, nga moadto sila Manila, o contact sila ako kay gusto sila makakita ni Vice Ganda, musulod sa It's Showtime. Karon nangawala na silang tanan. Ako na lang ang nagbilin ug ang akong Ginoo. Ang akong tsinilas pula o blue, puro pagid wala. Akong sanina balik-balik unong kapulan kay narakbotom ko. But I made a promise to myself and to the God of my own understanding. Kung ako paning imnan o pino nga mga hubog, kung ako paning suyupan og droga, shabu, dili lako puniton sa rehab, dili lako puniton sa prisuhan, kundi sa sementeryo na. Today, the God of my own understanding gave me second life. Ikaduha, nga tsansa, nga gihatag sa Ginoo. I already surrendered my whole life to God. After 2 years and 3 months of being free from drugs, alcohol, my life has changed. And you can change your life too. Kung di man gani droga inyong kaluyahon, dili alcohol, kung naamoy mga gistruggle, mga addiction nga unsa man ganina, kamunay kabalo og ang inyong Ginoo. Dili pa ulahi ang panahon. Today, my dear brothers and sisters, a new beginning is always possible. When a person struggles with addiction, it can feel like life is ruined. But God specializes in giving new life to broken people. God will never, never, never give up on you. Sa akong ikatulong nga pagkapriso, moingon ko sa kong gagulingon, unsa man ning akong gisudlan, akong wala, murderer, akong tuo, rapist, ang naas kong uluhan, robbery, usuke manulis o LBC, apil mga bangko disbalin sa Bukidnon, pagtulison. Ang naas ko boss rapist, ingon ko, nganong naaman ko diri? But today, I remember this book, other verse in the Bible. God said, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, God will intervene. He will provide a way out so that you can endure. This is now my mission. This is now my advocacy. This is now my objective, my calling. I am now leading an organization dedicated to helping people who struggle with addiction to turn their lives around and become good, productive, and God-fearing individuals. I visited jails and rehabilitation centers to inspire, educate, and remind them that recovery is possible. 23 years gadik-adik, pero wala ko nagpasigarbo, akong gikaulaw ang akong 23 years nga nasayang. Pero gigamit ko sa Ginoo, He intervened, and today I am carrying the hope, a message of hope to those addicts who still suffer, that recovery is possible. Na priso ko, mailhan ninyo dira, ikaunang priso, ikaduha, ikatulo, ikaupat, hangtod sa rehab. Karon akong gi-organize ang usa ka organization nga akong gitawag og Second Life Philippines. Everybody deserves a second chance. Ang akong member sa organization, 16 na kabuk. Kaning 16 kabuk, lain-lain mga kaso but more on drugs. Karon dili na pud sila manuyok. Dili na pud manigarilyo. Dili na pud minumupino. Karon sige na sila ampos Ginoo. 16 kabuk. Unsa man ang qualification or requirement para makapil aning Second Life Philippines organization. Tanang kriminal nga nana sa laya, tanang kriminal nga gikan sa rehab nana sa laya. Ang usara ka book requirement para maka-join, the willingness to change. Kung naamoy na ilhan nga kriminal o adik-adik nga nana sa laya, na gusto magbago, tawagi ko. Ug naa siya ning gitawag og willingness to change. Kaning usa sa akong gipangtabunan ang nuong, usa ni siya kabatan-on nga tulo ka adlaw way kaon-kaon, tulo ka adlaw way tulog-tulog. Pag uli niya sa balay, pag abri niya sa pertahan, nakita niya iyang iyaan, igsuon siyang mama, ihigda dito sa sofa. Pagtan-aw niya kay Allah, ambot unsa iyang gibang girate, iyang gipugos. Karon kani sukol iyang iyaan, pag sukol ni kuha sa kitchen knife, iyang gidungga og ika-83. Ingon ko niya, ako lang itako sa pangalan Kuy, ingon ko Kuy,
Grabe ni mo no. Imong kaso rape ug murder dili ka 81 pag mo gidunggap. Ingon siya nako, bay. Natingala man ko bay kay pag bumutang na pag lupa na ko ni buto. Pag buto kay naatik na mag ana-ana, digi 81 na lang nako. Hangtod ris dughan hangtod sa ulo tanan makita nako basta kay padunggaban with 81 stabs. Kung nga naman, because at the time I was lulong sa shabu sa alcohol. Mo ka na ang atong mayor diri sa Davao, former President Rodrigo Roa Duterte. Nagpapriso na lang din siya yung isakripisyo. Ang kagalingon, kikabalo man siya kung unsa ni ka-worst ang droga sa panimalay o sa community. So mo kani, ako silang gitabangan o karon na mga piniriso, kriminal, mga dik-adik, ingon sila nako, Herb, kini bang among basketballan, daghan kig bangag-bangag, among ring gubaon, among board. Kauban sa tabang Ginoo kaluoy, ako ang gipa-renovate ug karon kanunay na ang ilang pag-ehersisyo, pagpaugnat kusog, gawa silang singot. Iana nako kay higugma ang mga tawong kriminal nga susama usab nako. O karon namaligya ko War Against Drugs magazine, ang cover photo si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Usa ni siya ka magazine sa Philippine Publishing House, sa Seventh-day Adventist. Na kung inyo ning basahon, naa diha tanan related sa mga drug topics. O maadto pa ko sa mga rehabilitation center, 57 na ka mga drug addict ang akong giluwas o rehabilitation center. I-treated na sila. O gato pa kong prisuhan. According to 1 John 1:9, if we confess our God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Addiction is a disease. Addiction is a sin created by Satan. And if we confess our sins and give up on our addiction with God's grace, strength, and mercy, God will forgive us and will never leave us. Today, my dear brothers and sisters, nganong ako maning gihimo, nganong ako manghigugmaon ning kriminal. Mga kriminal mana mo yung sila higugma ay mong kagulingon pasagdi na ng mga kriminal adik-adik. Kay ko dili na ko na mahimo. Kay ako gikan dinha ug ako naa diri sa Pilipinas. Nurse man ako pwede ko moadtog Amerika, but I prefer to stay in the Philippines and do this advocacy. The Second Life Philippines, hugging the criminals, giving, assisting to the addicts. Why? I do believe that everybody deserves a second chance. God loves you. Be clean and stay. Thank you so much for your time.